So, nasa jingle ako, accounting clerk po ako. Jingle yung sa music, kaya nakilala ko sina Sharon Cuneta, yung mga maraming artista. 5 million yun eh. Ang hawak namin. Ito yung time na wala pa yung may machine na bibilangin mo yung 100. Bibigyan niya ako ng 30 na ampaw. Yung paglalagyan ng pera. Hello, magandang umaga. Nandito ako sa office, ang aga-aga ko. At ito na po ang start na overtime ko. Today is the last weekend ng tax season. Ang dami ko pang tatapusin. So, samahan niyo ako mamayang gabi na nakapadyama ako. So, heto, at ako'y magbubukas. Hindi maganda po ang araw ngayon kasi medyo umuulan. Kaya medyo ako malungkot ang kapag umuulan dito. Masaya sana no? Eto, papakita ko sa inyo. Kararating ko lang po. Ay nako, ang buhay. hindi ko basta. Mahirap din po ang trabaho ko kasi ako po nai-stress. Marami po stressful, very stressful po ang aking trabaho. Hindi ko po madali. O nga, madali ang pera, pero pagdating po sa yung dedicated ko po sa aking profession. So, kaya nga po lagi ako may kape dahil talagang kailan to make my brain alert. Kasi more on brain kasi itong aking ang aking Ngayon, nagpapasalamat po nga ako. Ito nagbabasa po ako. Ito yung aking tinatawag kong Bible. Pakita ko sa inyo. Ito po ang tinatawag kong Biblia ng mga, ito po, Biblia ng mga tax preparer. Ano po to? Andi dito po lahat. Kaya yung isang client ko, may tinanong. Medyo, alam mo, hindi naman lahat niyan memorize namin. Sabi ko, sandali, tignan ko, siguraduhin ko lang. Pinipilit kasi sa akin yung isang batas na hindi ko first time ko narinig. So, inayos ko siya. Anyways, mahirap talaga. Samahan niyo ako mamayang gabi ha. Maraming mga tao po na nagtatanong kung matatapos ko ba itong mga ginagawa ko. Alam niyo po, hindi ko alam. Nagpipray po ako na gabayan ako ng Panginoon na matapos ko halos mga 50. Madami po. Kaya itinaw niyo po yung stress ko nandito sa tenga ko. Nakikita po ang stress. Pero pag wala na ito, mga bandang mga May, June, July, stress na ako. Mawawala na po yung aking mga eczema. Stress. Alam nyo, ako ng pagtawan ako yung nagsasabi na totoo sa inyo na nakaka-stress din po itong aking business. Pero I've been doing this 20 years na MNL accounting. Pero syempre nagtrabaho po ako sa uncle ko na about taxation. And of course, sa Pilipinas, sa PLDT ako, I have a degree in accounting. So, sabihin na lang natin kung ilang taon ako na graduate ako na 1984. Pero, hindi po ako nagtrabaho ng accounting. Yung unang job ko po, sa sa jingle. Kagagraduate ko lang, sabi ko, trabaho na ako. Sabi ng mami ko, mag-take ka na ng board exam. Ayoko mami, magtrabaho muna ako, sabi ko. So, nasa jingle ako, accounting clerk po ako ng isang ng jingle. Jingle yung sa music. Tapos, meron silang mga 3 yata yung kailang magazine, yung gossip magazine. Kaya nga nakilala ko sina Sharon Cuneta, yung mga maraming artista na nakilala ko. Kasi maraming artista nagpupunta po sa aming opisina. So, kaya lang, nakaka-stress din pala doon pag nasa media ka. Grabe, yung hindi ka sanay, kasi hindi kami sinanay ng tatay ko ng mura-mura. Ay, doon ako nakarinig sa mga boss ko. Grabe pa, nagtatapon pa ng telepono. Ganun. Kaya nga naiintindihan ko nung ngayon ako nang may-ari, yung galit at saka yung pressure ng magkaroon ka ng isang business, nakaka-tension.
So, naiintindihan ko naman ngayon lang. So, anyway, so nung sumunod noon, sabi ng daddy ko, magkano sweldo mo? Kasi it's only walking distance. Taga Cubao kami dati. Walking distance na sa amin. So sabi ng daddy ko, magkano sweldo mo? Sinabi ko, nako, pumuwi ka na lang ng Isabela at maglaba ka. Bayaran kita every week. Kinuha pa akong labandera ng tatay ko. So anyway, mami ko kasi, di ba, kontratista. So sabi ng mami ko, siguro hindi naman ako nagtagal dyan sa jingle. Siguro mga 10 months lang. Masyadong pressured. So, sabi ng mami ko, sige na. Magtrabaho ka sa akin. Doon ang pinakamalaki kong sweldo sa nanay ko. Kasi, nangongolekta, ako nagdadrive. Pero bawal sa akin magsuot ng magandang damit. Kasi nangongolekta kami. Milyon-milyon ang kukulay. Nung time na yun, walang ATM, walang transfer. Pipick upin mo, kunwari sinabing 5 million, pipick upin po namin yan kasama no. May pinsan po akong bodyguard at saka may isa kaming driver. So ako nakachinelas lang at saka naka-shorts, t-shirt. Hindi pa maganda t-shirt ko noon. May dala po akong bayong, pipick upin namin yung pera. Pero actually, hindi sa bangko. Pinick up namin yung sa ano pa to, sa Kalinga Apayao, sa Lagawe. Pinick up namin yung cheque. Saan namin pipick upin lang? Kundi sa bangko ng Lagawe, nasa Ifugao kami. Pinick up namin, pagka-pick up namin noon, sabi ng mami ko, huwag kang susuot-suot na magagandang damit, sabi niya. So nilagay ng manager yung pera sa bayong na merong gulay-gulay. So paglabas namin meron na kaming gulay-gulay. So tinanggal namin yung mga props sa loob, tinapon namin sa basura, inano ng pinsan, kasama kong pinsan ko. 5 million yun eh. Hawak namin. So nakasakay na kami, kahit driver namin di alam ko ano yung ako at saka pinsan ko lang. Pagdating sa bahay, syempre, doon kami sa kaya yung time na wala pa yung may machine na bibilangin mo yung 100. Naka kami master, isa-isahin po namin. Tapos marami po kami mami bibigyan niya ako ng 30 na ampaw. Ang paglalagyan ng pera. Totoo ho yan. Kaya lahat ng kaya alam ko yung mga pero ang mami ko may project. Ginagawa niya talaga yung project niya. Hindi siya pwedeng gumawa ng kalokohan. Dahil muna-unang makakaano ang tatay ko. Kasi ang daddy ko is very, very engineer ang daddy ko, pero very strict. Kilala po ang daddy ko sa Isabela na very. Kaya nga ayaw sa kanya ng politician eh. Straight po ang tatay ko. Ayaw niya ng Pero nung siyang umupo, ginawa niya po lahat ng project sa Public Works and Highways, hinati niya yun. Kinategorize niya na Class A, B, C, hanggang E. Kaya yung pinakamaliit na contractor, makakakuha ng project. May isang mga big time contractor na hawak ng mga politician, sa A siya. So, meron sa B. So, lahat yan nabigyan. At, sabi ng mga contractor nung namatay ang tay ko, sabi nila, ang daddy ko lang daw po ang napaka-honest na tao dahil hindi siya nagre-release ng pera hanggang hindi matapos ang project. So, kailangan matapos ang project para daw mai-release na ang pera. Oo, ganun. Tapos isa pa po na I think nabanggit ko to sa isang live ko. Ng daddy ko, very masyadong wisdom yan. Lahat ng mga tauhan niya, humihingi na, laging hiram ng hiram. Sabi ng daddy ko, loko-loko kayo, kala niyo sa akin, bangko. Ang ginawa ng tatay ko, ganito po yan. Pag binibigyan po siya ng contractor, sabihin na lang natin sa 100,000. Sabihin na natin example. So, yung 100,000 na yun, yung mga ibang district engineer, kinukuha nila yon. Ang tatay ko hindi. 20,000 mapupunta dun sa pondo. But anong pondo? Yun yung pondo na hawak ng accountant. Kapag umuutang yung mga tauhan, mga kaminero, yung mga malilit na tapos yung mga empleyado, dun sila umihiram. Tapos, sina-salary deduction. Kaya lang sabi ng daddy ko, wag malaki. Malit lang mo. Tapos, ibalik na naman doon. So, pag may every contractor, nagkakaroon po ng pondo doon. Kaya lahat po sila nakakautang na walang interes. Yon. Dahil naniniwala ang tatay ko na pag nagpahiram ka, wag ka magbibigay ng interes.
So noon, ano naman, yung mga lahat naman nasa project na yon, mabibigyan kahit sa janitor, mabibigyan. Kung ganun. Ang natitira lang sa daddy ko, 20% din. Mga 20 o 10%. 10,000 na. Sabi mo na 10,000 pesos. Masaya na tatay ko. Okay lang siya sa kanya. Malaki kasi kumita din naman si mami. So anyway, yun po. Yung wisdom, tinuturo sa amin ng tatay ko. Kaya kahit na po, ayoko lang po, ako ilalagay sana nila akong chief accountant ng ng District 3 na inopen nila. Ayoko. Hindi ko magtrabaho sa gobyerno. Tapos, yung nanay ang after that, sabi ko sa mami ko, Mami, ayoko na magtrabaho sa iyo kahit malaki sweldo mo. Sweldo ko. Ayoko, gusto ko magtrabaho sa maganda yung aking suot. Ay, hindi pa pala after nung nagtrabaho, before ako nagtrabaho kay Mami, nagtrabaho pa pala ako sa Avon. Kasi sa Avon, ako ganda-ganda postura. Imagine, ako may kotse, yung manager ko wala. Kapitbahay ko nag-re-rent sa isang room ng bahay ng pinsan ko. Sir, alin na kayo? Sakay na po kayo sa... Wala, hindi pa dumarating kasi yung company car nila. So siya nakikisakay sa akin. Imagine that. Ako alang lang, secretary lang ako noon, clerk lang yata ako noon. Hindi ko alam kung anong trabaho ko noon. Basta maliit lang, So natatawa ako sa aking manager. Sabi sa akin, because secretary ko, manager. Ay, driver ko. So yun. Yun nga, naalala kong reminisce of the past. So ngayon, ako isa ng may-ari ng isang company. Dami din pala talagang pressure. Hindi lahat, kailangan magiging broader. Hindi pwede yung, maging kaya nga po, pag mawa kayo sa if you want God to your business, make it so clean, and always think positive. Oo. Lalo na sa mga tawan ko, hindi po sila baguhan. Luma na sila. Si Myla is been like, kasi nag-umpisa lang akong wala pang client, wala pa akong mga 18 years. Si Myla nagmamanage ng business ko. Si Carmela, 10 years na. Pero, kumari ko na yan, matagal na, mga 16 years. 18 years din, pero ayaw niya pa muna magtrabaho sa akin. Then after that, nagtrabaho na siya sa akin. Siya mawak ng payroll. So, mga 6 years or 8 years. Si Nap, 6 years. Before the pandemic, nandito pa kami sa baba. 2018 eh. 6 years na rin, di ba? So, ayaw kong aking mga staff. Anyway, ako po ay nagsasalita lang dito. At so, I hope naman yun yung wisdom na sinasabi ko. Ay nako, mamaya-maya po ako ay nakapajama. Ang second, the whole day, ako po ay magtatrabaho. So, thank you very much. Don't forget to like and subscribe.